Knowing what we know and based on what we have been seeing lately dito sa ating mga senador, talagang hirap magtiwala, 'no? Talagang magiging cynical ka, even if you don't want to be so. Kunwari 'no, 'pag pinapakinggan niyo itong si Alan Peter Cayetano, tsaka yung 10 ng mga DDS senators sa kasama niya, talagang mapapaisip ka, ano bang boto gagawin ng mga ito and how would they handle the impeachment trial once the trial actually begins? Ang hirap pagkatiwalaan, itong, mga ito. Pero eventually siyempre 'pag tinigilan natin yung hope na binabanggit ni Attorney Kapunan, basically we would be losing by default. Yun po yung masakit diyan. Kaya importante talaga bantayan natin yung magiging aksyon nitong mga senator judges na ito. Lalo kung nakikita natin nag-aarapalan na talaga yung pagkukubli doon sa mga lumalabas na ebidensya. Talagang hindi nila ginagawa ng ayos yung trabaho nila. Talagang merong pagkiling, talagang merong pinapaboran. Importante po yung public pressure diyan. Lalo't live naman po itong mga proceedings. Kaya tulad ng lagi ko po sinasabi sa inyo, 'pag nagsimula na po itong impeachment trial na ito, believe me, magbaon po kayo ng tone-toneladang pasensya. Dahil makikita niyo po yung mga aksyon dito ng ilang mga senador o marami sa mga senador. Pero eventually 'no, kung talagang matibay ebidensya dito sa Vice President, kahit magkaroon man ng mga efforts para ikubli o pigilan, i-suppress yung ebidensya ito, mulat yung mga Pilipino, I'm not talking about the blind partisans, pero yung ordinaryong Pilipino na titingnan lang talaga yung ebidensya, kahit ano man yung political affiliation nila, kung malakas yan at mukhang malakas, base po dun sa mga lumabas na ebidensya doon sa House Justice Committee impeachment hearings, walang choice itong mga senador na ito dahil mga politiko ito na makinig at gawin yung tama. Pero siyempre kailangan pagdasal natin na talagang gabayan itong mga ito ng mga Panginoon. Hindi lang po yung mga mahilig magko-quote ng Bible. Pagdasal natin na talagang Holy Spirit mag-descend upon them at gabayan sila ng tama. Lalo yung mga ipokrito, napakarami kasi ipokrito diyan sa Senado, Okay, anyway 'no, bago po tayo magtapos, gusto ko lang po munang puntahan itong kay Bato. Kasi talagang kitang-kita niyo po yung pag-iipokrito nitong si Bato at saka ng mga taga-suporta niya. Yung mga pumigil para maaresto siya sa Senado, yung, tumulong para makatakas siya. Ang ingay-ingay nila about due process ngayon. Tama naman, pero do you honestly believe na bina-violate ba yung due process, karapatan para sa due process itong si Bato de la Rosa? Hindi, Napakasuwerte ni Bato de la Rosa dahil siya isang senador. Meron siyang resources, kaya niyang magtago. Meron siyang senado na pinamumunuan ng kaalyado niya na talagang pinoprotektahan siya. Meron siyang kaibigan na si Robin Padilla na tinulungan siya para makatakas. Kaya nga yung joke diyan, 'di ba? Batman and Robin. Base po sa CCTV video, si Robin Padilla yung nagtakas sa kanya. Kaya 'di ba ito si Robin Padilla, hinaan ko lang po yung boses ko 'no, lagi kasi 'pag si Robin Padilla napaka-sensitive po niyan, ayaw po ng natataasan yung boses. Pero ang totoo, hindi po ba lumabas dun sa CCTV video, siya yung tumulong para makalabas ng Senado itong si Bato de la Rosa. Kaya prior to the release of this video, hirap na hirap siyang sagutin, yung simpleng tanong, "Ikaw ba yung tumulong para makalabas o makatakas sa Senado itong si Bato de la Rosa?" Hintayin na lang daw po yung opisyal na investigasyon. O ayan, may video. Anong yung sagot nitong si Honorable Robin Hood Padilla? Hindi po ba? Tsaka lagi niyo pong isipin ito 'no, ang dami kasi natin nakikitang drama dito po sa buong episode. Patungkol po rito sa arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, merong iyakan, merong pagdadabog, merong pagdadaldal-daldal na paulit-ulit 'no. Pero wag na po natin kalimutan, wag po natin kalilimutan yung tunay na biktima rito. Hindi po si Bato yung biktima rito, Ang biktima rito, yung libo-libo mga Pilipino na pinagpapatay nung panahon nila na hindi man lang nakatikim ng kahit katiting na due process. Dahil pinagpapatay na hindi po dumadaan sa kahit anong proseso. Sinabi lang nila, addict yan, involved yan sa illegal drugs. Dapat patayin yan. Sabi ni Duterte, subhuman yung mga yan, hindi yan mga tao.
Ginawa nila yan malawakan. Hindi natin dini-discount 'no, talagang marami diyan mga addict talaga o merong kaugnayan sa illegal drugs. Pero sa isang matinong demokrasya, sa isang matinong gobyerno, para saan pa tayo nagkaroon ng proseso ng batas? Para saan pa tayo nagkaroon ng mga korte? Para determine kung sino talaga yung may sala at saka wala. Kung yung gobyerno mismo sinabi, patayin na yan kasi addict yan eh. Dahil sinabi lang niya. Swerte nga din ba to eh. Hindi niya naranasan yung ganun eh. Kaya nakikita ko yung mga joke nyo rito eh. 'Di ba sinasabi niya sana manlaban si Bato, sana matokang. Wag naman 'no. Wag po nating puntahan yung ganong argumento. Pero I understand kung bakit po may mga gano'n nagko-comment. Dahil yung mga libo-libong pinagpapatay nung panahon ni Bato as PNP chief, walang ganyang karapatan na na-exercise. Kaya isipin niyo, sino ba yung tunay na biktima rito? Definitely hindi po si Bato. Ang tunay na biktima po rito, yung libo-libong pinagpapatay sa ngalan ng kanilang drug war. Tapos ito kanina nagkaroon ng iyakan diyan sa Senado umiyak itong si Senator Pia Cayetano in reaction to that manifestation by Senator Risa Ontiveros. Pinapanood ko po yun kanina and I think marami po sa inyo nakapanood. Malinaw naman po yung konteksto na sinabi ni Risa Ontiveros at kinlarify niya yun after na hindi niya tinutukoy yung para bang walang nangyari. She was talking about the institution. Gets na gets naman yun nung pinapanood ko sabi ko, tama naman yung sinabi niya. Bigla nag-react ito si Senator Pia Cayetano tapos ni-recount yung personal experience niya. Although baka malabo lang yung mata ko tsaka siguro hindi gano'n kaganda yung screen, parang wala akong nakitang luha eh. Pero merong pag-iyak. Nakita natin umiyak din si Loren Legarda, tapos may mga umaamo na gano'n sino ba? Joel Villanueva, Camille Villar. Okay. Let's give them the benefit of the doubt na talagang natakot sila dahil do'n sa putukan. Pero wag nating kalilimutan dito. Alam niyo may dahilan kung bakit ang tindi ng duda ng mga tao na scripted po yung nangyari. Lalo lumabas po yung ebidensya sa iimbestiga ng Philippine National Police, walang pag-atake sa Senado. Nakita po doon si Mau Aplasca bumabaril ng walang clear target. Napakalinaw po ng timeline na inilatag nitong Philippine National Police. Nasagot din kung ano ba yung sinasabi nilang drilling. Kasi ang speculation nung simula, 'di ba, para bang nagdi-drill ba yung NBI para makapasok doon sa Senado? 'Di ba yun ang pinapalutang na spekulasyon? It turned out hindi. Maaga pa lang nare-reinforce na yun para protektahan yung GSIS from the side of the Senate. Dahil posible baka may pumasok, etc., etc., So yung mga ganyan nasasagot clearly. Tapos kanina maganda nga na tumayo itong si Senator Erwin Tulfo. Dahil eto kitang-kita niya itong pagsisinungaling ni Alan Peter Cayetano, 'di ba? Nung mga nakaraang araw, hinihiritan niya yung mga senador na bigla raw umalis, bigla nawala, bago nagkaroon ng kaguluhan. Teka muna, buti nga nagsalita si Erwin Tulfo 'di ba? Ang sinabi niyo, all party caucus. Tapos ginawa niyong majority. Di syempre nag-uwian. Tapos bakit ka ngayon magpapalutang ng espekulasyon o duda? Na teka, baka naman may prior knowledge 'tong mga 'to na magkakaroon ng putukan. Nakita yung gano'ng kasinungaling itong si Alan Peter Cayetano? 'Di ba nakakarimarim yung gano'ng mga kasinungalingan? Tapos mag-ano kayo mag-a-ascribe ka ng gano'ng espekulasyon do'n sa mga kasama mo. Alam niyo clearly may dapat magkaroon talaga ng matinong investigasyon dito, At hindi 'to dapat huminto lang dito sa pananagutan ng acting Sergeant at Arms ng Senado na si Mau Plasca. Tingnan dapat yung tingnan yung pananagutan dito ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Lalo siya nag-i-insist, 'di ba? Na the Senate was under attack. Sabi ng PNP, base sa ebidensya, wala naman. Tapos ito, nakatakas pa si Bato de la Rosa. 'Di ba? Wag naman sana tayong gawing bobo. Wag naman sana tayong gawing tanga. Yun po kasi nakakainsulto Tapos babasahan ka pa ng Bible verse habang pinagmumukha kang tanga. 'Di ba nakaka-bad trip yun?